This is not about vlogging mga kaibigan. This is about your soul. Mga kaibigan, I am doing this because upang mapansin mga kaibigan ang salita ng Diyos. Hindi ako ang mapansin kundi ang salita ng Diyos. Ang sabi sa Biblia sa Isaiah chapter 40 verse 6, ang tinig ng isang nagsasabi, ikaw ay dumaing. At sinabi ng isa, ano ang aking idadaing? Lahat ng laman ay damo, at ang buong kagandahan niyaon ay parang bulaklak ng parang. Ang damo ay natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta, sapagkat ang hinga ng Panginoon ay humihihip doon. Tunay na ang bayan ay damo. Ang damo ay natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Purihin ang ating Diyos mga kaibigan. O ikaw na nagsasabi ng mga mabuting balita sa Sayon, sumampa ka sa mataas na bundok. Ito mga kaibigan, hindi mataas na bundok. Ito mga kaibigan ay isang puno ng niyog mga kaibigan. Sabi dito, sumampa ka. O ikaw na nagsasabi ng mga mabuting balita sa Sayon, sumampa ka sa mataas na bundok. O ikaw na nagsasabi ng mabuting balita sa Jerusalem, ilakas mo ang iyong tinig na may kalakasan. Ilakas mo, huwag kang matakot. Sabihin mo sa mga bayan ng Huda, tingnan ang iyong Diyos. Purihin ang ating Diyos mga kaibigan. Dakila ang ating Diyos. Siya'y nag-uutos sa mga tao na lalong-lalo na sa mga nangangaral ang salita ng Diyos, na ipangaral ang salita ng Diyos, na may tapang, na may lakas, upang mga kaibigan, maangkin o makamtan ng tao ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Ang aral ngayon mga kaibigan, na gustong iparating ng ating Diyos, na sinasabi na ang tao ay isang damo lamang mga kaibigan, na ang tao ay parang isang bulaklak na nalalanta, parang damo na natutuyo mga kaibigan, sapagkat ang hinga ng Panginoon ay umihihip doon. Kapag wala nang hininga ng ating Panginoong Diyos, ay wala na talaga tayo mga kaibigan, na mawawala na talaga ang ating buhay. Ngunit mga kaibigan, tandaan po natin, there is really life after death mga kaibigan. Mayroong katawang hindi nabubulok. Yan ang sinasabi sa Biblia, sapagat na-memorize na lang po natin yan mga kaibigan. Sapagat sabi sa Biblia mga kaibigan, na ang tao ay bibigyan ng katawang hindi na mabubulok. Mababasa mga kaibigan sa 1 Korinto kapitulo 15 versikulo, mga kaibigan, 1 Korinto 15 versikulo 50 or 50, 51, 52 hanggang 56 mga kaibigan. Sabi doon mga kaibigan na tayo mga kaibigan ay bibihisan ng katawang hindi na nabubulok. Ang katawang nabubulok mga kaibigan ay bibihisan ng katawang hindi na nabubulok. Ang tinatawag dyan mga kaibigan sa English ay incorruptible body mga kaibigan. Bibigyan tayo ng katawang hindi na mabubulok. At kung tayo mga kaibigan ay pilay o di kayo bulag o di kayo kulang na ng ngipin mga kaibigan, bibigyan tayo ng katawang maganda mga kaibigan. Hindi na pilay, hindi na bulag, hindi na pipi, kundi magandang pangangatawan. Mawala na mga kaibigan ang mga karamdaman mga kaibigan. Ngunit mga kaibigan, sabi sa Biblia na hindi na mabubulok, wala na ang kamatayan. Mababasa sa 1 Corinthians chapter 15 verse 56 sabi doon, wala na, o 55, 56, wala nang laraan kamatayon, waray na laraan kamatayon, wala nang tibo ang kamatayan mga kaibigan. Purihin ang ating Diyos, hindi na tayo mamamatay magpakailanman. Sabi sa Biblia sa John chapter 5 verse 28-29, huwag kayong manggilalas sa mga bagay na ito, sapagat dumarating ang oras ng mga nasa libingan ay magsisibangon mula sa libingan, at makakarinig ng kanyang tinig, magsisibangon. At ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na magmuli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na magmuli sa paghahatol. Ano ang paghahatol mga kaibigan? Dalawa lang po. Tandaan po natin, mayroong life after death mga kaibigan. Mayroong katawang hindi na mabubulok mga kaibigan.
Ang sample po nito mga kaibigan na tayo ay bubuhayin na magmuli mga kaibigan, sabi sa Biblia sa unang Korinto, 1 Corinthians chapter 15 verse 20, nga sabi doon mga kaibigan na kundi Kristo ginbanhaw gud tikang han mga patay ngan amo inin pinasisikaran nga pagbabanhawon gud ang mga tao, pinasisikaran nga ni mga igsoon, mga sangkay, basihanan. Ito ang basihanan na tayo talaga mga kaibigan ay mabubuhay na magmuli mga kaibigan. Si Jesus Christ ay nabuhay na magmuli. Siya ang pinaka-example sa atin mga kaibigan na tayo talaga mga kaibigan ay bubuhay na magmuli at tayo bibigyan ng katawang hindi na mabubulok mga kaibigan. Kung hindi ka na nanampalataya tungkol kay Kristo, siya mga kaibigan, tingnan mo ang Encyclopedia Britannica according to the history mga kaibigan, the life of Jesus Christ mga kaibigan. Tingnan mo mga kaibigan na siya ay pinanganak kay Maria at ang kanyang kinilalang ama ay si Jose mga kaibigan. At mga kaibigan, doon makita natin ang kanyang mga milagrong ginawa, mga kaibigan. At siya ay namatay doon sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Mababasa sa Mateo 21, mababasa sa Mateo chapter 1, verse 21, na si Jesus Christ ay, siya ay naging tao or siya ay nabuhay sa mamagitan kay Maria upang ang mga tao ay kanyang mailigtas mula sa kanilang mga kasalanan. Purihin ang Diyos mga kaibigan, kailangan tayo mga kaibigan na gumising sa katotohanan. Sabi doon sa Biblia na tayo mga kaibigan ay parang tayo isang damo lamang na pagkatapos na ang damo ay mabuhay ay mamamatay. Tayo rin mga kaibigan ay isang damo o isang bulaklak na pagkatapos mabuhay tayo ay mamamatay. Ngunit mayroon tayong haharapin na katawan mga kaibigan o buhay na dalawang eternal state mga kaibigan. Yung eternal state na yun mga kaibigan, yung final na kalalagyan o final na buhay, final na kung saan wala nang kamatayan mga kaibigan ay doon sa dalawang eternal state. Ano yan mga kaibigan? The lake of fire or the hell or an impyerno mga kaibigan, yung impyerno, at ang ikalawa mga kaibigan ay ang kasama ang ating Diyos doon mga kaibigan, na makikita na natin ang ating Diyos ng mukhaan mga kaibigan, doon sa langit mga kaibigan, doon sa kanyang ginawang bagong langit at bagong lupa according mga kaibigan, batay sa Revelation chapter 21 verse 1 papuntang susunod na mga verses mga kaibigan, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Mga kaibigan, tayo'y maninirahan na sa bagong langit at sa bagong lupa kung tayo'y maghahanda sa ating mga kaluluwa mga kaibigan. Purihin ng Diyos mga kaibigan, mahal na mahal tayo ng Diyos upang ikaw lang ay makarinig sa mga salitang ito. Basahin mo ang Biblia na aking mga sinabi sa iyo mga kaibigan. Basahin mo kung ano ang nasa Biblia mga kaibigan, na tayo talaga ay bubuhayin na magmuli. At kawawa tayo mga kaibigan kung di natin paghandaan ang ating mga kaluluwa. Ang sabi sa Biblia mga kaibigan, dapat tayong maging handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Dahil sabi doon mga kaibigan sa Pedro mga kaibigan, 2 Peter, na hindi natin alam kung kailan darating ang ating Diyos mga kaibigan. Darating siya parang magnanakaw mga kaibigan. Gaya ng isang magnanakaw na hindi natin nalalaman kung kailan magnanakaw ang isang magnanakaw. Gaya rin ang pagdating ng ating Diyos, di natin alam kung kailan darating ang ating Diyos. Sapagkat sabi sa Biblia, sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13, sabi doon na hindi kayo makaalam na ang mga nangamatay kay Kristo ay mabubuhay mga kaibigan. Kung tayo may pag-asa kay Kristo, mabubuhay tayo kasama kay Kristo mga kaibigan. Sabi sa Biblia, ang mga sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, na unang bubuhayin ang mga namatay doon sa mga libingan, mabubuhay ang mga patay, at ang mga buhay pa sa pagbalik ng ating Panginoong Diyos ay bibigyan ng katawang hindi na mabubulok, at sasalubong tayo sa Panginoon. Kung tayo ay buhay pa sa oras na yon, sasalubungin natin ang Panginoon sa mga alapaap. Ngunit mga kaibigan, sa mga taong hindi na nananampalataya sa Diyos, hindi pa sila nabubuhay o
o yung mga patay na walang pananampalataya sa Diyos, hindi ba sila mabubuhay? Mabubuhay sila sa final judgment. Yun ang tinatawag na final judgment o judgment seat of Christ, mga kaibigan. Bubuhayin ang mga patay na hindi nanampalataya sa Diyos, mga patay na mga masasama, bubuhayin harap sa hukuman ni Kristo at harap sa hukuman, at ang hukom sa kanila ay sa impyerno. Doon na nga ang pangangalit ng mga ngipin. Revelation 20 verse 10, mga kaibigan. Ang dyablo at ang mga dumadaya ay binulid sa dagat-dagatang ibinulid sa dagat-dagatang apoy, sa nagniningas na apoy, mga kaibigan. Napahirapan doon araw at gabi, magpakailan-kailanman ang mga tao na hindi, mga kaibigan, hindi nagbago sa kanilang buhay, hindi, mga kaibigan, nasumpungan ang kanilang buhay, ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay ay binulit din sa dagat-dagatang apoy, mga kaibigan. Ang dagat-dagatang apoy, mga kaibigan, ay yan ang ikalawang kamatayan. Sino ang mapupunta sa dagat-dagatang apoy? Revelation 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, kung ikaw na tinabihan ngayon sa salita ng Diyos at hindi ka nananampalataya sa salitang ito, ang iyong mga kamay ay hindi na, mga kaibigan, hindi na diri na dirihaakon mga kamot, mga kaibigan. Praise God. Diri na susukton didit akon mga kamot, kundi, mga kaibigan, praise God, sapagkat ikaw ay nakarinig na ng salitang ito, sapagkat ikaw ay namangha kung bakit ako ay dito nangaral ng salita ng Diyos, upang, mga kaibigan, mapansin, mga kaibigan, sapagkat ang Panginoon ay nag-utos na sinasabi na ikaw ay sumampa sa bundok at ilakas mo ang iyong tinig. Ito man ay hindi bundok, mga kaibigan, ngunit ang ibig sabihin ng ating Diyos na magpapansin ang mga tao o ang mga mangangaral magpapansin upang makarinig ang mga tao ng salita ng Diyos, upang sa paghuhukom ay hindi na sila magtatanong or di kaya magrereklamo na hindi sila nakarinig ng salita ng Diyos, na ang paraan pala na upang hindi tayo mapunta sa impyerno, mga kaibigan. Purihin ang ating Diyos ay number 1, mga kaibigan. Ang una, mga kaibigan, ay ang pananampalataya sa Diyos, sapagkat sabi sa Revelation 21 verse 8, ang hindi mapupunta sa langit kasama ang Diyos sa bagong langit at bagong lupa na ginawa ng ating Diyos ay bubulit sa dagat-dagatang impyerno o apoy, sapagkat hindi siya nananampalataya. Sabi sa Revelation 21 verse 8, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya, mga kaibigan, kung ikaw man ay naging backslider, sabi sa Biblia, Revelation chapter 3 verse 5, na ang magtatagumpay ay hindi diri irison, will not be erased his or her name in the book of life. Yung magtatagumpay na ipapahayag ng Diyos ang pangalan, purihin ng ating Diyos, sapagkat siya'y nagtagumpay, hindi may erase o hindi papawiin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Ngunit, mga kaibigan, kung ikaw ay hindi na nagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, ang iyong pangalan ay may erase o buburahin sa aklat ng buhay. Kaya't, mga kaibigan, kung kayo ay backslider, bumalik na kayo sa ating Panginoong Diyos. Manampalataya kayo sa ating Diyos, sapagkat kung ikaw ay isang marunong na tao, kahit ubusin mo pa ang iyong mga pera o salapi o kayamanan upang pumunta ka sa Israel at ipagtanong mo kung talagang si Jesus Christ ay nabuhay, ipagtanong mo kung talaga si Jesus Christ ay naipako doon sa krus sapagkat katotohanan, ipagtanong mo kung totoo ba talaga na si Jesus Christ ay nabuhay na magmuli.
Ipagtanong mo kung si Jesus Christ ba talaga ay pumunta na sa langit, sapagkat ang mga bagay na yan, mga kaibigan, ay totoo. Napakaraming mga tao na hindi nananampalataya sa mga bagay na ito. Pero tayong mga Kristiyano dito sa Pilipinas ay nananampalataya tayo, mga kaibigan, kay Jesus Christ, sapagkat tinawag tayong mga Christian nation, mga kaibigan, ang Pilipinas. At sa buong mundo ay pinangangaral si Kristo. Kung ang mga bansa, mga kaibigan, sabi sa Biblia, ang mga bansa, mga kaibigan, sa iba't ibang bansa, mga kaibigan, may mga Diyos-Diyosan sila, mga kaibigan, mga ribulto na ginawa, sapagkat sabi doon, mga kaibigan, sa Psalms 115 verse 3, saan naroon ang iyong Diyos? Saan naroon ang iyong Diyos? Sabi doon, mga kaibigan, ang mga bansa ay nagtatanong na sa mga tunay na Kristiyano, sapagkat ang tunay na Kristiyano ay mga walang ribulto at walang mga Diyos-Diyosan, sapagkat sabi sa Biblia, sa Psalms o Awit chapter 115 verse 3, 4, 5, sapagkat, mga kaibigan, sa verse 3, ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kaya, mga kaibigan, wala na kaming mga ribulto ang aming Diyos, ngunit ang mga bansa, mga kaibigan, ay maraming mga ribulto, mga Diyos-Diyosan. Bawat bansa ay mayroong mga ribulto. Ang namumuno pa, ang mga pamunuan pa, mga kaibigan, yun pa, mga kaibigan, ang namumuno sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga ribulto. Kaya, mga kaibigan, sabi sa Isaiah chapter 12 verse 14 o di kaya 14 verse 12, mga kaibigan, na pinahihina ng mga bansa. Sino ang nagpapahina sa bansa? Si Satan, Lucifer, mga kaibigan. Dahil ang mga bansa ay mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa mga ribulto. At sabi sa Biblia, sa Revelation 21 verse 8, ngunit sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupri. Ano ang gagawin mo? Sambahin mo ang tunay totoong Diyos. John chapter 4 verse 23 to 24, sabi sa Biblia, ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Espiritu, ibig sabihin, hindi nakikita. Ang Diyos ay nasa langit, hindi nakikita. Si Jesus Christ ay katotohanan, hindi siya nakikita. Siya ang Ama. Isaiah chapter 9 verse 6, sabi sa Biblia, siya ang tinatawag na walang hanggang Ama. Walang hanggang Ama, ibig sabihin walang katapusang Ama. Si Jesus Christ ang walang hanggang Ama. Siya ang ating Ama na ipinangangaral ko sa inyo, mga kaibigan, na dapat ninyong tanggapin. Kung hindi nyo tatanggapin, mga kaibigan, ay mapapasa impyerno kayo, sapagkat sabi sa Biblia na ang sino mang tumanggap kay Kristo sa ating Diyos ay pinagkalooban niya siya ng karapatang maging anak ng Diyos. Mga kaibigan, sabi sa Biblia sa John chapter 1 verse 12. Kaya, mga kaibigan, tanggapin mo si Jesus Christ. Papaano, mga kaibigan, tatanggapin si Jesus Christ, mga kaibigan? Tatanggapin mo si Jesus Christ sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsisisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Sabi sa Biblia, hindi lang pagsisisi, kundi pagpapahugas ng ating mga kasalanan, mga kaibigan. Paghuhugas ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo ay mayroong kapangyarihan na mapatawad ang lahat ng ating mga kasalanan. Mababasa sa Gawa chapter 10, Gawa chapter 10, mga kaibigan, verse 42 to 43, na ang pangalan ni Jesus Christ ay mayroong kapangyarihan na mapatawad sa ating mga kasalanan. Papaano natin tatanggapin si Jesus Christ upang tayo ay hindi mapasa impyerno? Tatanggapin natin si Jesus Christ, mga kaibigan, sa pamamagitan, mga kaibigan, purihin ang ating Diyos ng pagpapabautismo. Pagsisisi muna sa ating mga kasalanan. Kung ikaw ay bakla, sabi sa Biblia, mapapasa impyerno. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9, kung ikaw ay tumboy, mapapasa impyerno. Kung ikaw ay mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapasa impyerno ang isang tao. Kung ang isang tao ay mangangalunya, fornicators, o nakikipag-sex kahit hindi pa kasal, fornicators, at iba pang mga kasalanan, pagsisinungaling, pagbubulyaw, pambubuyayaw, at iba pang mga kasalanan, sinungaling, at iba pang mga kasalanan, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, pinakamalaking kasalanan, sapagkat yan, mga kaibigan, ang ikalawang utos ng ating Diyos
According, mga kaibigan, sa Exodus chapter 20, verse 3 to 17, mga kaibigan, ang 10 utos, mga kaibigan, ay binago ng tao. Tinanggal ang ikalawang utos na sinasabi, huwag kang gagawa ng mga ribulto o larawan kahit kapareho ng anyong nasa itaas sa langit. Kahit kapareho ng larawan ng Diyos, huwag kang gagawa. Huwag mong yuyukuran sila o pagfifistan, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Aking dadalawin ang katampalasan ng ikatlo't ikaapat na sali ng lahi ang ayaw sumunod sa akin. Ngunit papagitaan ko ng libu-limong kaawaan ang mga taong sumusunod at umiibig, tumutupad sa aking utos at umiibig sa ating Panginoong Diyos. Libu-libong kaawaan sa mga tao. Sabi sa Biblia, mga kaibigan, kung tayo'y magbago, tayo'y papatawarin ng ating Diyos. Maraming mga bakla tumboy na nagbago dahil sa salita ng ating Diyos, dahil ayaw nila na mapunta sila sa impyerno. Kaya, mga kaibigan, ang pagiging mapagsamba sa Diyos-Diyosan ang resulta ng pagiging bakla tumboy. Roma chapter 1 verse 24, 25, 26, 27. Hindi po ako naninira, kundi mahal ko kayo, mga kaibigan. Ayaw ko na kayo ay mahamak sa impyerno. Kaya, mga kaibigan, yon ang gagawin mo. Magpabautismo ka. Pagkatapos mong pagsisihan ang iyong mga kasalanan, according, mga kaibigan, sa gawa o Acts chapter 2 verse 37 to 38, sabi ng mga tao, anong gagawin namin? Sa 38, sabi ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo para sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang Holy Spirit ay mapa sa atin, ang kaloob ng Holy Spirit ay mapa sa atin. Kung tayo, mga kaibigan, ay magpapabautismo, magpahugas sa ating mga kasalanan. Maraming verse sa Biblia, ngunit matatagalan na tayo, mga kaibigan. Ikaw na lang ang mag-search sa Biblia na ang bautismo, mga kaibigan, ay paglilinis ng ating mga kasalanan. Mababasa sa 1 Peter chapter 3 verse 20, mga kaibigan, na ang bautismo, kung di ako nagkakamali, na ang bautismo, verse 21, na ang bautismo ay nagliligtas sa inyo, hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman, ngunit sa pagiling ng mabuting budi. Mayroon ka ng mabuting budi kung ikaw ay magpapabautismo, magpapahugas sa iyong mga kasalanan, tanggapin mo si Jesus Christ at mamuhay ka na ng mayroong kabanalan. Hindi na ang iyong sarili ang mabubuhay, kundi si Kristo na sa iyong buhay. At hindi lang yon, mga kaibigan, magpapatuloy ka sa gawain ng bilang Kristiyano. Sasamba ka sa Diyos. Pupunta ka doon sa mga tao na nagbabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo at magpapabautismo ka sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo at magpapatuloy ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa Biblia, mga kaibigan. Sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan at hindi pwede, mga kaibigan, na magsinungaling. Yun ang paraan, mga kaibigan. Wala po tayong ibang makikitang paraan na maligtas ang tao, kundi ang tanggapin lamang si Jesus Christ. Si Jesus Christ, mga kaibigan, ay nagbigay na ng halimbawa. Siya ay nagpabautismo. 105 kilometers ang kanyang ninakbayan mula sa Galilea papuntang Ilog Jordan. Nagpabautismo kay Juan Bautista. Sabi ni Jesus Christ, upang tuparin ang buong katuwiran. Ang pagpabautismo ay paghuhugas ng ating kasalanan upang tuparin ang buong katuwiran. Si Cornelio, isang taong mahilig sa kabanalan, masipag, mahilig magbigay ng limos, ngunit ang kulang sa kanya, mga kaibigan, ay ang bautismo sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Mababasa sa Gawa chapter 10 verse 48. Nagpabautismo siya sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo kahit siya ay mabait na, mga kaibigan, sapagkat yon ang nararapat sa ating panahon ngayon. Sa grace dispensation, walang makapagliligtas sa atin na iba kundi si Jesus Christ lamang, mga kaibigan. Kaya pumunta ka doon sa simbahan na walang mga ribulto at sumamba ka sa Diyos sa Espiritu at katotohanan, sapagkat si Jesus Christ, sabi sa Biblia, I am the way, the truth. The truth, siya ang katotohanan, si Jesus Christ. I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, mga kaibigan, yun ang sinasabi ko sa inyo. Ayaw ko na kayo ay mapahamak sa impyerno. Ngunit kung ang salitang ito ay binaliwala ninyo, mga kaibigan, wala na sa aking mga kamay
ang hukom, mga kaibigan. Oy, wala na sa aking mga kami. Hindi na ako hukman ng ating Diyos sa impyerno dahil pinangaral ko na ang salita ng Diyos. Sapagkat sabi, mga kaibigan, sa Biblia, mga kaibigan, woe unto me if I will not preach the word of God. Sabi sa Biblia. Akin napanaginipan yan, mga kaibigan. Nung nag-fasting ako, mga kaibigan, napanaginipan ko yan na sabi doon na woe unto me if I will not preach the word of God. Purihin ng ating Diyos. At may verse yan, mga kaibigan. Ang sinabi yan ng Diyos kay Apostol Pablo, mga kaibigan. Purihin ng ating Diyos. Kaya, mga kaibigan, this is not about blogging, mga kaibigan. This is about your soul. To save your soul, mga kaibigan, na hindi ka mapunta sa impyerno. Iniibig ka namin, iniibig ka ng Diyos. Mahal na mahal tayong lahat ng ating Diyos. God bless, mga kaibigan. Yon ang paraan upang tayo maligtas. Ang magpatuloy hanggang wakas ay siyang maliligtas. Matthew 24 verse 13, ang magpatuloy hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kayong mga backslider, bumalik na kayo sa ating Diyos. Bumalik na kayo sa ating Diyos. Maraming kaparaanan ang ginagawa ng ating Diyos upang tayo, mga kaibigan, ay mapunta kasama niya, mga kaibigan. God bless, to God all be the glory. Amen and amen. God bless po.